Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Mariing kinondena ng Estados Unidos, Canada, Japan at ng iba pang mga bansa ang dangerous blocking maneuvers ng barko ng China laban sa resupply boats ng bansa na nagresulta sa banggaan ng mga ito kahapon, October 22. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, kinokondena ng U.S. ang tinukoy nila bilang latest disruption ng People's Republic of China sa pagharang nito sa resupply mission ng bansa sa Ayungin Shoal. Ikinaalarma rin ng Embassy of Canada in the Philippines ang unlawful and dangerous conduct na aksyon ng China. Dagdag pa ng embahada, hindi ito katanggap-tanggap at hindi tumutugma sa obligasyon ng signatorya sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UN Clause. Gayon din ang tugon ng Japan Embassy kasabay ng paninindigan nito pagkontra sa unilateral attempts para salungatin sa bayolenteng pamamaraan ng naunang desisyon. Ilan pang bansa gaya ng United Kingdom, Australia, Germany at maging ang European Union ang nakiisa sa Pilipinas sa panawagang pagtupad sa 2016 Arbitral Award at international law. Kaugnay niyan, pinabulaanan ng China Coast Guard ang nangyaring banggaan. Sa pahayag ng CCG sa kanilang website, hinarangan lamang nito ang barko ng Pilipinas na may daladalang illegal construction materials habang nagsasagawa sila ng law enforcement activities sa Nansha Islands o Spratly Islands. Gayon din sa pagbunggo ng Chinese Maritime Militia vessel sa port side ng Philippine Coast Guard vessel MRRV 4409 na bungsod umano ng sadyang pagpunta ng PCG sa likuran ng barko ng China. Anila, sinadya ang aksyon ng Pilipinas para masisi ang China at upang palalain ang sitwasyon. Una nang kinondena ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS ang tinukoy nilang dangerous, irresponsible and illegal actions ng CCG laban sa barko ng Pilipinas na tahasang paglabag sa international law. Nasa 3,000 tauhan ng Philippine National Police o PNP sa buong bansa ang sinasanay para humalili sa mga gurong magbibitiw bilang electoral board members sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Sa isang panayam kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pinunto nito na hindi obligado ang mga guro na magsilbing poll workers sa darating na eleksyon sa October 30, lalo pa at malapit ito sa undas sa November 1. Kaya naman naghanda na sila ng PNP personnel na magsisilbing kapalit ng mga hindi lalahok na guro. Partikular na tinukoy ni Garcia ang mga guro sa Abra na nagsipag-withdraw dahil kaanak o kakilala ng mga kandidato. Samantala, umarangkada na rin ang Operation Baklas ng COMELEC para tanggalin ang campaign materials na illegal na nakapaskil o kaya na may hindi sumusunod sa tamang sukat. Ayon kay Garcia, walang major violations na naitala ang komisyon mula nang ilunsad ang operasyon noong Biyernes, October 20. Binalaan din ito ang mga kandidato at mga taga-suporta ng mga ito na huwag maglagay ng poster sa electric wires. Nanawagan naman ang chairman sa publiko na makilahok sa paghuli sa mga iligal na aktibidad ng mga tumatakbo sa pamamagitan ng pagdulog ng reklamo sa COMELEC. 1,243 ang pumasa sa Philippine Military Academy Entrance Examinations o PMAEE ngayong taon sa 48 testing centers sa buong bansa. Magkakahiwalay na lugar ang pinagdausan ng pagsusulit ang Visayas Cluster, Mindanao Cluster, National Capital Region o NCR at South Luzon Cluster at North Luzon Cluster. Mahigit 40,000 ang nag-file ng aplikasyon at 21,655 ang nakakompleto ng limited physical exams at ang written PMA Cadet Qualification Test. Una pa lamang ito sa mahigpit at competitive na screening at selection process para sa mga potensyal na miyembro ng PMA Class 2028. Kaugnay niyan, maagang ipinagdiwang ang ika-125 taong anibersaryo ng PMA. Panauhing pandangal si Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa nabanggit na okasyon. Ang PMA ay unang nagbukas noong October 25, 1898 sa Bulacan at taong 1947 nang lumipat ito sa mas malaki at mas malawak na Fort del Pilar sa Loacan, Baguio City. Taong 1993 nang maging Tri-Service Academy ang institusyon para maging field ready sa Philippine Army,
Fleet Ready sa Philippine Navy o Squadron Ready sa Philippine Air Force sa pagtatapos ng mga kadete. Ito rin ang taon na tumanggap ng mga babae ang akademya. Ang PMA ang pinagmumulan ng principled and competent military leaders ng bansa. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.